there Oo nga, about eh. sa issue nga ng, yung mga pressing issue ngayon ng gobyerno 'no. Hmm, I think una muna papahapyawan lang natin because we will talk more about this on our following live podcast. Pero ano ang nakikita mo na, sa pagkakahuli ni Saldico sa, Czech Republic, hmm. anong kahalagahan nito? Siguro para sa akin 'no, in my own opinion, it is a good development kasi nga, sa pagkakahuli na 'to, naturally maiuuwi naman siya dito. Kaya lang kasi, sabi nga rin ayon nga rin sa aking research, it will take 1 to 3 weeks bago siya maibalik ng, Pilipinas 'no. And siyempre maraming, katanungan na masasagot especially dito sa, flood control scandal nga 'no at, 'yan di natin malalaman kung or sasabihin niya o ano yung magiging plead niya dito sa ano na 'to, controversy na 'to. Yeah, and I think Boss Dens, it's also ano, eh, 'no, parang ang tagal na inaantay ng tao 'to 'no. Parang Yes, oo. itong yung magsalita siya, like, magpakita na siya, maggawa na siya ng kaniyang affidavit Correct. para sa mga sinumpaan niyang susumpaan niyang salaysay at dun sa mga nilabas niyang video before. Kasi I remember it's mostly, nung lumabas yung mga video niya parang teleserye 'no, Yeah, hati-hati, tapos kapana-panabik, tas yes, sa bandang huli lumalagay na para pang AI. correct. Yeah, and do you think it's almost time for him to return sa Philippines? Actually, it is high time, para sa akin. Bakit? Kasi nga medyo, sad to say, natatabunan na Hmm. ng mga ibang issues itong usapin tungkol sa flood control na which is dapat nga 'yan yung unang-una at pina-prioritize natin ng gobyerno na maresolusyunan kasi talagang napakalaking iskandalo niyan, 'no. So, kumbaga yung confidence kasi ng mga tao, dito sa patungo na din sa ating gobyerno, maibabalik ng gobyerno 'yan or mare-regain ng gobyerno kung talagang mare-resolve itong issue na 'to. Yeah, and I think, another problem that we're having is also yung ano, eh, yung, accountability issue. Kasi even pro-government people is I don't know if 50-50 or hindi na sumusuporta sa administrasyon. Kasi ang tagal na nito, eh. Hmm, Plus sumemplang pa sila no last December when they promised that they're gonna be getting these fugitives, 'di ba, yung yes. mga malalaking isda Hmm. para mapanagot. Pero we never even, hear anything at ang masakit pa, para bang lumalagay na may inaantay na pagkakataon, kaya hindi pa talaga hinuhuli o hindi pa kinakasuhan yung Kung mga big fish. kung sa sense in a Pero few weeks kung span, titignan mo 'no, narito 'yan, babalik na siya kaya dito. nga pero I think my other question is mostly kung titingnan mo, parang ang gobyerno naglalaro sa emosyon ng tao. Parang, okey, nagkamali kami nung December, Mm. naghahantay ang tao, pagulungin muna natin 'tong impeachment kay VP Sara. Para malihis yung isip ng tao, 'wag muna tayong maglabas ng press con, 'di ba? And That's the then, problem. 'pag pumasok si Saldico, Mm. ita-timing natin kung kailan natin kakasuhan itong mga senador. Do you para kasi para sa'kin it's mostly ano, eh, 'no, manipulating people's mind, which is not a good I don't know if I really don't know if we're on the same page, Mm. pero yun yung naoobserbahan ko this past few months, eh. Oo. Ang tahimik ni ombudsman, ang tahimik ni president, even Press Secretary Attorney Claire, hindi sila gano'n kaboka after, 'di ba, Yes. January? Yeah, there's a high probability pero I think, ah, they had no choice but palipasin yung ano na yun. Kasi nga, yung main player nga which is Saldico, wala tayong makuhang kahit ano sa kanya dahil nga nasa ibang bansa, eh. Pero this time, 'di ba, Hmm. na dumating na siya, yung mga speculation ng tao, magkakaroon na ng ano 'yan,
ng kalinawan. Do you think it would be like a weakness on the government side sa nangyari dito sa flood control? Ang tanong, pag dumating dito si Saldico, may option ba siya or may choice ba siya para hindi sumagot? Diba? Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na